Anyway, so na-imbiyer na si Rimulya at kung ano-ano pinagsasabi niya sa Timor-Leste. Sabi niya, ang Timor-Leste daw, ang kanyang judicial system ay immature pa. Tapos hanggang nag-threaten na ang BBM administration. Okay. Ano yung threat? Sabi daw, kasi ang Timor-Leste, nag-a-apply pa lang to sa ASEAN. Okay. So, nag-threaten. Well, kung hindi nyo extradite yan si Teves, baka hindi namin i-approve yung inyong membership sa ASEAN. Ayun. Ayun. Well, in fairness to BBM administration, no, yeah, that's a good move. That's a good move. Pero, kasi parang chess yan, no? Just because you can, it doesn't mean you should. Dapat alam mo din yung magiging counter ng kalaban mo. Maybe you plan it 2 steps, 3 steps, 5 steps. If you can plan the whole game, mas perfect. Okay? Mas perfect. So feeling nila siguro yung Timor-Leste is magbabudge, magbiblink. Kasi sa ASEAN po, yung mga new members po, kailangan yung mga existing members, lahat walang mag-object kahit isa. Ganon. So kaya malakas yung loob ng Pilipinas. Kaya nga, I find the tactic good, no? Siguro kahit ako yung nasa posisyon nila, ganun din yung gagawin ko. I will tell Timor-Leste na pag hindi yung binigali sa amin si Tebes, baka hindi namin i-approve ang inyong ASEAN membership. Ganon. Ngayon, March 28, so 2 days ago, sa isa sa pahayagan sa Timor-Leste, may lumabas na op-ed. Pakita natin ang op-ed. Ayan. Itong op-ed. Ano ba to? I-print ko na lang kaya to ng PDF para hindi siya mag-lag. Okay, i-print ko siya ng PDF. Print. Paano ba to? Print. Print. Kasi maglalag kasi siya eh. Pag yung website mismo yung ipopost ko. So hello sa mga kakarating pa lang. Ito, may bago na naman tayong balita. Balitang Haggard. Balitang Haggard because, ewan ko, baka kasi parang tinatamad na sila mag-isip kung anong gagawin and then, kung ano na lang yung makita nilang available, yun na lang yung gagawin nila. Kasi parang, what for? Mag-isip, parang ganyan. So, parang ganyan lang ginagawa ng Pilipinas. So, bahala na si Batman. Ganyan na ang kanilang taktika. Okay. So, ngayon, paano ko ba ito ipiprint? Print. Sige na nga, i-post ko na nga lang yung website. Okay. So, ito ngayon, si Dionisio Babo Suarez. Si Dionisio Babo Suarez na dating Minister of Foreign Affairs. So, para siya yung DFA Secretary sa Timor-Leste. Sinagot ang Pilipinas. Okay? Sa pahayagang Katoli. Okay, this is I think this is a famous newspaper in the Philippines, in Timor-Leste. So, ang title, Reflections on Sovereignty, Judicial Independence, and ASEAN Values, the Philippines and Timor-Leste. So, anong sinasabi niya dito? Sabi ni Suarez, ewan ko, Portuguese kasi ito eh. I don't know how to speak Portuguese. How do you pronounce yung last name? Portuguese name, kasi sa Timor-Leste po, nagsasalita din sila ng Portuguese kasi dating colony ng Portugal ang Timor-Leste. So sila, they speak different languages, English, Portuguese, Bahasa. So, ayan na. At meron pa isang local language. So they speak about 4 languages. So, sabi ni Dionisio Babo, si Babo na lang, para cute, sabi ni Babo,
the tension between, palakihin natin, sabi niya, the tension between the Philippine government and Timor-Leste over the extradition case of Teves sheds light on fundamental questions surrounding sovereignty. Oh my God. The separation of democracies and the principles upheld by ASEAN. At the heart of this matter lies the delicate balance between respecting judicial independence and navigating conflicts regional relations. So anong sabi niya? Etong issue na ito, babaklain natin ha. Mga friends, etong issue na to, huwag kayong umarte. Okay? Ang issue na ito ay ang involvement dito ay soberanya, ang separation ng democracies, ang mga prinsipyo ng ASEAN, and of course, kailangan natin dito i-balance ang respeto ninyo sa aming judicial independence, no? Hindi lang ito regional relations chorbanes, meron ditong issue ng judicial independence, mga akla kayo, ganon. Ganon ang nasa isip ni Dionisio Babo Suarez nung sinusulat niya yan. Siyempre, pag isasulat mo sa newspaper, kailangan magbukang kagalang-galang. Pero ganun yung nasa isip niya. Mga akla kayo sa Pinas. Tigilan nyo kami, meron kaming judicial independence. Huwag nyo kaming takot-takutin. Ganon. Okay. So ngayon, ang sabi niya, Arnolfo Teves' Jr.'s case presents legal and political challenges that transcend national borders. The Philippine government expressed disappointment with Timor-Leste for allegedly failing to demonstrate confidence in the Philippine judicial system by refusing extradition. Okay. So, ibig sabihin, aklain natin ha, aklain natin. Ibig sabihin, wala daw tiwala yung Timor-Leste sa judicial system ng Pilipinas. Ganon. Kasi ganon eh, pag hindi mo in-extradite, walang tiwala sa judicial system mo. Okay. So, nag-lecture si Kababo. Sabi niya, the separation of powers is a cornerstone of democratic systems. Diyos mio, Santissima Trinidad. Ensuring that the judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches. Makinig kayo sa Pilipinas, nililecture lang kayo ng Timor-Leste. In democracies, judicial independence is sacrosanct, allowing courts to adjudicate cases based on laws and facts rather than political pressures. Oh, narinig nyo yan, nilecturean kayo ng napakabatang bansa na Timor-Leste. Ang judicial independence daw, mga akla, dead ma, walang political pressure dyan, huwag kayong umarte. Okay. Ngayon, ang sinabi, the Philippine government's apparent frustration with Timor-Leste's judiciary raises concern about how Manila interprets this principle. Napaka-diplomatic kasi dati itong diplomat na na-assign pa ito sa UN. So, aklain natin kung ano talaga ibig sabihin niya. Ibig sabihin niya ay, bakit parang nag-iimbento ng konsepto ang Manila? Charot. Hello sa mga friends ko sa Timor-Leste. Meron kasi akong friends sa Timor-Leste, no? I don't know if they're listening. I hope that you're listening, my friends in Timor-Leste. Are you listening? Anyway. Bakit daw? So, nag-iimbento kayo ng konsepto, Manila, ganyan. Does it view judicial independence as subordinate to executive decisions? Particularly in international cooperation cases, ang tindi nung tanong ni Babo. Aklain natin. Ibig sabihin yan, oy, kayo mga taga Manila, ano ba sa tingin ninyo? Ang judicial independence ay pwedeng ibraso-braso ng executive, lalo na kung international cooperation ang eksena. Kung ganyan ang interpretation nyo sa Manila, o di hindi kayo nagsasubscribe sa democratic principle of an impartial judiciary, hala, uy!
The library is open. Reading is fundamental. This is what you call library. It's open. Okay, next paragraph. It is worth reflecting on whether Manila expects its presidency or government to influence judicial outcomes to align with diplomatic objectives. The notion of the government initiating the courts contradicts the ideals of judicial autonomy and separation of powers. While extradition cases often involve executive cooperation, they must remain grounded in legal procedures and judicial rulings. Conditional judicial decisions on political or diplomatic interests erode trust in democratic institutions. So, aklain natin para maintindihan nyo. Ibig sabihin yan, Oy, Manila, ano bang feeling ninyo, yung presidente namin, dapat impluensyahan ng ginagawa ng judiciary? Eng-eng ba kayo? Kung ginawa namin yan, hindi na kami paano pa kami naging demokrasya? Hindi na independent ang judiciary namin. Tsusera kayo. Ganon. Ganon na nasa isip. Pero syempre, dahil kailangan mong isulat sa isang formal newspaper, syempre kailangan may mga hilot-hilot. May mga tinatawag na cannot, ganyan. Pero kung ito ay bardagulan, ganoon lang yan. Bardagulan. Okay, so eto na. Sabi ni Babo, adhering to their constitutional powers, Timorese authorities acted independently in addressing the asylum and extradition requests. Sovereignty in democracies necessitates adherence to constitutional principles regardless of external pressures. Timor-Leste's judicial system is not obliged to act according to another nation's expectations, significantly when such actions could compromise its integrity. Bardagulan. Gusto niyo bardagulan, bardagulan. Bardagulan version. Mga akla. May independent judiciary kami. Huwag kayong umarte na feeling nyo mapipressure yung judiciary namin. Huwag mag-feeling. Ganon. Huwag mag-feeling kasi may proseso kami. No? Huwag kayong mag-feeling na kaya nyo kaming paikot-ikutin na parang kulangot. Ganon. Ganon ang Barda version. Next paragraph. Whether or not the Philippines intended to subtly link Timor-Leste's decision to its aspirations to join ASEAN, this alleged tactic raises ethical and diplomatic concerns. ASEAN membership is predicated on mutual respect, non-interference, and consensus, values that underpin regional harmony. Using a judicial case as leverage against a nation's application to ASEAN contradicts these principles and risks diminishing the spirit of regional unity. Ano na? Anong ibig sabihin ni Babo? Kasi sinabi niyang yon. Tinatakot nyo ba kami, Manila? Tinatakot nyo ba kami? Ha? Tinatakot nyo kami yung ginagawa nyo, hindi rin naman align yan sa prinsipyo ng ASEAN. Tigilan nyo nga kami, huwag kayong umarte, ganon. Ganon ang Bardahan version. Ang sinabi ni Babo, yan siya, si Babo. So, ayun nga mga friends, no? Social nga lang yung pakikipagbardagulan ni Sir, ng dating Minister of Foreign Affairs ng Timor-Leste. So, sana sagutin ito ni Claire Castro. Idol ko to si Claire Castro, no? Bardahan to death. So,
So, ibig sabihin, bakit mo ipipressure kami sa ginawa ng judiciary namin? Eh, independent yung judiciary namin. So, pag na-pressure kami at ininfluensyahan namin yung judiciary namin, eh hindi na siya independent, gano'n. Sabi ko sa inyo, ang gobyernong ito ay bubble gum. Okay. So, ayun na nga, hindi nga po pwede, sabi ng Timor-Leste. Ang judiciary namin ay independent. So, kahit mag-usap-usap kayo dyan, president to president, wala magagawa yung leader, presidente ng East Timor. Kasi independent nga yung judiciary ng Timor-Leste. So, kahit sabihin ng presidente ng Timor-Leste, oo, i-extradite namin, pero dadaan ito sa proseso. Meron itong judicial proceedings. So, in short, parang gusto sabihin ng Timor-Leste na huwag nyo kami itulad sa Maynila. Charot. Ang sakit. Yung unang eksena, huwag nyo kami itulad sa Maynila. Yan ang sabi ng Timor-Leste. Okay? So, ayun. So, parang sinabihan ng Pilipinas na, ay, ito, final sentence. Gusto ko yung final sentence. Diba? Yung final sentence kasi, parang ano to pigil na mang bardagol. Pero may final sentence. Pigil na makipagbardagulan talaga to death. For the Philippines, this episode serves as an opportunity to reflect on how its actions align with democratic values and ASEAN principles. Ramdam nyo yung pagpipigil? Ulitin natin for more impact. For the Philippines, this episode serves as an opportunity to reflect on how its actions align with democratic values and ASEAN principles. Gusto niyo talaga iniisip ni Babo, yung Barda version. Oy, Pilipinas, kayo ang magnilay-nilay. Na kayong ginagawa ninyo ay naka-align pa ba to sa democratic values at sa mga prinsipyo ng ASEAN? Ganon ang Barda. Diba? Ganon ang Barda version ni Babo. Pero yung last sentence, no? Pigil na maging ako. Charot. Dahil ko ako ganyan, susulat ko. Tigilan nyo nga kami dyan, Manila. Kayo ang tumingin sa kulay ng inyong buto. Kung yung ginagawa, buto. Sa kulay ng inyong buto at buto, kung yung ginagawa ninyo dyan sa Maynila, kayo pa ba ang naka-align sa demokrasya at sa mga prinsipyo ng ASEAN? Kayong Marte, kayo kayo ang tumingin sa salamin. Charot ka. Naintindihan nyo na. Ganon ang Barda version. Yun ang gustong sabihin talaga. Kaso nga, syempre, diplomat, formal, ganyan. Pero yung last sentence, ulitin natin for more impact. Okay, for more impact. Para makita nyo na talagang pigil talaga siyang maging katulad ko. For the Philippines, this episode serves as an opportunity to reflect on how its actions align with democratic values and ASEAN principles. Ramdam, di ba? Ramdam niya yung pagpipigil na maging ako. Ramdam niya yung gusto na lang sabihin niya na, oy, kayo ang tumingin sa salamin. At examine yung mabuti, yung nakikita nyo sa salamin, kung yung nakikita nyo ay yung ba ay ang naka-align pa sa demokrasya at ASEAN values. Ganon ang eksena. So, ayun nga lang, no? Well, tingnan ako, excited ako sa magiging sagot dito ni Claire Castro.
kung sasagutin niya. Sa ni DOJ Remulla, kasi talagang hindi nagpatinag ang Timor-Leste eh. Can you imagine? Napakaliit na bansa ng Timor-Leste. Alam niyo kung gaano kaliit ang Timor-Leste? Timor-Leste land area. Ang Timor-Leste po ay 5,794 maliit lang talaga siya, 5,794 miles square. Square miles. Gaano kalaki ang Manila? Metro Manila land area. Ang Metro Manila land area ay mas malaki naman siya sa Metro Manila. Siguro kasing laki siya ng Cebu land area. Medyo kasing laki siya ng hindi rin eh. Siguro mga Palawan land area. Mas maliit siya ng Palawan. Yung Timor-Leste, mga half siya ng Palawan. Ganun lang siya kaliit. And hindi sila nagpatinag sa Pilipinas. Hindi ba? So, ayun na. So, ako excited ako sa isasagot ni Maring Claire. Alam mo naman, Maring Claire, favorite kita, no? Kaya kailangan, aantayin ko ang Barda. Sarcastic. Dahil Barda kung Barda dapat. Sarcastic. So, maraming salamat, lalo na yung mga kaka-tune in pa lang. And thank you so much ulit sa pakikinig. Ako'y kakain na, kasi on the way dapat akong kumain, dahil hindi pa ako kumakain since 1982.